Sa panahong ito na may pinakamalaking construction site at quarry, malalaking mega machines ang ginagamit para maghukay, magputol at magbuhat ng bato. Ang mga kagamitang ito ay pinagmumukhang maliit ang mga taong lumikha nito at gumaganap ng gawain ng libu-libong tao gamit ang mga modern hydraulics na teknolohiya. Kung wala ang ganitong kagamitan, hindi kailanman makakagawa ng mga modernong skyscraper ang mga tao. Gayunpaman, libu-libong taon na ang nakalilipas, ang mga sinaunang sibilisasyon ay gumawa ng parehong gawain habang gumagawa ng kanilang mga monumento at templo gamit ang malalaking bato. Sa mga napakalaking bloke ng mga ito, marami dito ang tumitimbang ng higit sa 100 tonelada. At ito ay magiging isang hamon pagdating sa mga inhinyero ngayon. Gayunpaman, libu-libong taon na ang nakalilipas, pinutol ng mga tao ang mga matitibay na batong ito. Dinala ang mga ito ng milya-milya at pagkatapos ay iniakyat ang mga ito sa isang lugar. Pero paano? Pinutol ba nila ang malalaking bloke ng bato na ito gamit ang mga martilyo, pait at tansong alambre, gaya ng iminumungkahi ng mga arkeologo? Maaari ba nilang binuhat at dinala ang mga ito ng walang pulley system o ang gulong? O ang mga sinaunang sibilisasyon ba ay nagtataglay ng mga advanced na teknolohiya na nawala na sa makabagong agham? Sa Giza, hindi lang mga pyramids ang naroon. Nakalink sa mga pyramids ang tinatawag ng mga Egyptologists na mga templo sa lambak. Hindi kailangan ng isang rocket engineer na kapag pumunta doon, makikita mong mayroong isang bagay na hindi tama dito. Samantalang ang mga pyramids ay itinayo na may mga bloke na 2 hanggang 3 tonelada, ang mga templong ito na maliit kumpara sa mga pyramids ay itinayo na may mga bloke na 100 tonelada at ang ilan sa mga ito ay 200 tonelada. Sabihin na natin na kung kukuha ka ng 100 pampamilyang sasakyan at ipagsama-sama mo ang mga ito, mailalarawan mo ang bigat na katumbas nito sa isa sa mga bloke na ito. At isipin mo kung paano nila inililipat ang mga bloke na ito at bakit nila gustong gumamit ng 100 toneladang bloke. Ito ay hindi makatuwiran. Walang dahilan para gustuhin nilang magtayo ng mga bloke ng granite na kasing laki ng isang semi-truck. Parang, okay, gawin natin ang isang bagay, ngunit gawin natin itong mahirap hanggat maaari. Ang dahilan kung bakit kumbinsido ang mga geologists na ang sopistikadong teknolohiya ay ginamit sa mga sinaunang bato na ito ay dahil kung pupunta tayo sa isang quarry ng bato ngayon at titingnan sa saklaw ng makinarya na kinakailangan upang magawa ang mga katulad na bagay, ang mga makinang iyon ay napakalaki. Ang mga sumusuporta sa ancient alien theory ay hindi naniniwala na ang mga extraterrestrial ang gumawa ng mga kamangha-manghang monumento na ito, ngunit sa halip ay nagbigay ng ilang uri ng teknolohikal na kaalaman o kasangkapan sa ating mga ninuno. Ang dalubhasa sa engineering na si Chris Dunn ay gumugol ng ilang dekada sa pagsasaliksik sa mga kasangkapan sa pagtatayo na ginagamit ng mga sinaunang Egyptian. Karaniwang itinuturo sa kanila ng mga Egyptologists ay ang mga sinaunang Egyptian ay may mga simpleng kasangkapan. Pumunta sila sa trabaho araw-araw gamit ang mga stone balls, mga chisel na tanso o tubo na tanso at buhangin upang pambutas sa mga bato, tulad ng sa diorite at granite na napakatigas na bato. Mula sa kung ano ang aktwal na nakalap nila sa paglipas ng mga taon, ay ang impormasyon na tila hindi sumasang-ayon sa paniwala na mayroon silang mga simpleng kagamitan lamang. Sa Egypt, nasuri mismo ni Dunn ang mga sinaunang lugar. Ang natuklasan niya ay napatunayang parehong revolusyonaryo at kontrobersyal. Kung titingnan mo ang Giza Plateau at lahat ng mga bato na talagang inilagay nila sa Great Pyramid at Khafre's Pyramid, Menkaur's Pyramid, at 2.2 milyong bloke ng bato sa Great Pyramid lamang. Kailangan nilang magkaroon ng ilang mahusay na paraan ng pagputol ng mga ito at kung paano ito ilalagay sa pwesto. Dapat ay mayroon silang isang tao sa lugar na nagsasabing, okay, kailangan ko ng bloke na ganito kalaki. Habang naghahanap ng ilang milya sa hilaga ng Giza sa Abu Rawash, natisod ni Dunn ang isang clue nang makita niya ang isang granite block na naglalaman ng malalim na hiwa. Noong una niya itong makita, hindi niya lang alam kung ano ang gagawin dito. At ito ay nagbigay sa kanya ng pag-aalinlangan tungkol dito sa loob ng maraming araw.
At kung minsan ay nagigising ng 3:00 ng umaga na nagkakamot ng ulo at nag-iisip kung paano nila ito naputol. At sa wakas ay napagtanto niya na ang tanging paraan para maputol nila ang bagay na iyon ay gamit ang isang lagari na 35 talampakan ng diametro. Ang ideya na ang mga sinaunang Ehipsyo ay gumamit ng mga higanteng lagari ay nagdulot ng malaking pagtutol mula sa mga pangunahing arkeologo. Gayunpaman, kumbinsido si Dan. Bilang isang ex-machinist, naghahanap siya ng mga tanda ng mga ginamit na kasangkapan. Hinahanap niya ang mga ito kahit saan siya pumunta. Napansin niya ang mga marka sa mga basag na bato. Pero ang tanong, bakit nandoon ang mga markang ito? Maliwanag sa kanya, iyon ay marka ng isang makina, ngunit wala pang mga makina noon. Kaya naghanap siya ng mas maraming marka ng makina at ang mga ito ay nasa lahat ng dako. Makikita mo ang mga ito sa mga estatwa, makikita mo din ito lalo na sa Luxor Museum. Parang may impresyon sa gilid ng puwetan ni Amon kung saan nakasalubong ang bangko, kung saan may undercut. Ito ay isang slip ng isang tool at sa makatuwid, ang kasangkapan na ginamit dito ay napaka-efficient. Naniniwala rin si Dan na ang malalaking lubak sa lupa sa Giza ay hindi mga lumang hukay na gaya ng sinasabi ng mga pangunahing arkeologo, ngunit aktwal na ginamit upang hawakan ang 35 talampakan na lagari. Ang mga lagari ay inilagay sa mga hukay na ito at pinutol nila ang mga bloke sa pamamagitan ng mga lagari bago nila ito inilagay sa Great Pyramid.